Biglang sumiklab ang Divine Punishment Sword Array at sa lupa at sa kalangitan ay lumitaw ang hindi mabilang na mga simbolo ng espada at killing formation na agad na nagliwanag at isang walang kapantay na pagpatay ang bumalat sa buong lugar at naglock sa tatlong deity. Sa ilalim ng nakatatakot na pressure ito ay agad na nalaman ng hari ng Donglei na hindi siya makakalaban at habang puspusan na lumalaban ay puspusan ding nagmamakaawa humihiling na maawa ito at handa siyang isuko ang kanyang kaharian kapalit ng kanyang buhay. Nagliwanag ang isip ni Ming at hindi mahirap patayin ang hari ng Donglei ngunit walang gaanong saysay kung papatayin ito. Sa halip ay mas mabuting gamitin ito upang maitatag ang katayuan ng Haotian sect sa kaharian. Agad niyang binawi ang kanyang killing formation at sinabing ang langit ay may pagpapahalaga sa buhay at dahil nagpapakita ito ng pagsisisi ay hahayaan niya itong mabuhay ngunit kahit maiiwasan ang parusang kamatayan ay hindi ito makaiiwas sa parusa. Nang marinig ng hari na maaari siyang mabuhay ay mabilis niyang sinenyasan ang dalawa pa at agad na sumuko ang tatlo at inamin ang kanilang mga kasalanan. Iniutos ni Ming sa hari na sumulat ng isang pampublikong pag-amin ng kanyang mga kasalanan at ipahayag ito sa buong mundo at kasabay nito ay hayaang maayos na mapamahalaan ng Haotian sect ang kaharian at kung magagawa niya ang dalawang ito ng maayos ay isa sa alang-alang ni Ming na patawarin siya. Ang hari ay hindi hangal at naunawaan niyang nais ni Ming ang kanyang kaharian ngunit kahit puno ng galit ang kanyang kalooban ay nanatili siyang magalang at nangakong susundin ang lahat. Ang natitirang mga pangyayari ay naging mas maayos at inilathala ng hari ang kanyang mga krimen at itinakda ang sect bilang ang tanging kinikilalang puwersa. Pagkatapos nito ay formal siyang bumaba sa entablado ng kasaysayan at tahimik na umalis kasama ang state preceptor at reyna. Sa ilalim ng pamamahala ng Crystal Goddess ay matagal nang handa ang sect na kumuha ng isang buong kaharian at mabilis na nagpadala ng mga opisyal na sibilyan at militar upang pamahalaan ito. Ang ilan sa mga dating opisyal ay pinanatili rin at ang buong kaharian ay gumana ng normal at agad na bumuti ang buhay ng mga mamamayan. Ngunit kinabukasan matapos makuha ng sect ang Donglei ay nagsimulang magtipon ang malalaking barkong pandigma sa iba't ibang daungan at muling nagpadala ang Snakelair ng napakaraming sundalo upang manghuli ng mga tao para kainin ng Snake King. Ngunit sa pagkakataong ito ay bago pa man makadaong ang mga ito ay nagpadala na ang sect ng mga master upang harangan ang mga daungan at pigilan silang makapasok. Kasabay nito ay agad na inutusan ni Ming ang Crystal Goddess na magpadala ng Skycaptor troops sa lugar dahil pakiramdam niyang hindi magpapahuli ang Snakelair at dapat maghanda ang Donglei. Ang kahariang ito ay napakahalaga para sa sect dahil kung maayos nilang mapamamahalaan ito ay ang natitirang 71 kaharian ay hindi na magiging problema ngunit kung mabigo sila rito ay napakahirap nang makuha ang iba pa. Sa paglipas ng panahon ng pamamahala ng Crystal Goddess ay nagkaroon na ng tiyak na kakayahang lumaban ang Skycaptors. Sa pagkakataong ito ay nagpadala siya ng 1,000,000 piling sundalo nito upang sumailalim sa utos ni Ming. Ang namuno sa kanila ay si Ma Xianqiao na pagkatapos ng kanilang pag-uusap noon ay hindi na nag-aksaya ng panahon at kinabukasan ay nasa sect na at binigyan ng mahalagang posisyon. Sa pagkakataong ito ay pamumunuan niya ang mga general upang harapin ang pagsalakay ng Snakelair. Sa totoo ay kaya ni Ming na magdala ng ilang longevity realm na master upang wasakin ang Snakelair. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil limitado ang kanyang mga master at hindi niya ito maaaring gawin sa bawat pagkakataon. Ang dapat niyang gawin ngayon ay sanayin ang isang hukbong handang lumaban upang sa hinaharap ay makayanan nila ang iba't ibang mapanganib na kalagayan. Makalipas ang isang araw ay naging punong himpilan ng militar ni Ma Xianqiao ang palasyo at sa loob ng bulwagan ay ipinaliwanag niya ang kanyang plano na maghintay sa pagdating ng kalaban at pagkatapos ay gamitin ang nakahihigit na bilang upang wasakin sila ng paisa-isa. Pagkatapos makinig ay sinabi ni Ming na ang kanilang mga sundalo ay napakahalaga hindi dahil sa kanilang lakas kundi dahil sa kanilang spirit at kalooban at ayaw niyang mawalan ng kahit isa. Mariing sinabi ni Ma Xianqiao na sa digmaan ay may namamatay talaga walang paraan upang maiwasan ito maliban na lamang kung bawat sundalo ay bibigyan ng barkong pandigma. Nang marinig ang tungkol sa mga barko ay nagliwanag ang mga mata ni Ming at naalala niyang ang 5 dynasties noon ay may mga barkong pandigma na may malakas na kapangyarihan na kayang magtipo ng lakas ng maraming tao. Sumang-ayon si Ma Xianqiao ngunit ipinaliwanag na ang mga ito ay napakamahal at hindi nila ito kayang bilhin.
Nang tanungin ni Ming kung hindi ba sila kayang bilhin ay sumagot si Ma Xianchao na syempre kaya nila at dahil ang kanyang sibilisasyong pandigma ang pinakamahusay sa paggawa ng mga kagamitang pandigma at sa pamamagitan lamang ng pera ay makakabili sila ng malalakas na barko na hindi pa nakita o narinig sa Tianyuan. Naging interesado si Ming at nagtanong kung ilang uri ng barko mayroon sila, kung gaano kalakas ang mga ito at kung magkano ang halaga. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang mga ito ay inuuri ayon sa bituin. Mula sa 1 star hanggang 9 star. Batay sa kakayahang pandigma ng Tianyuan ay ang 1 star ay kayang pumatay ng Martial Dominator, 2 star ay para sa Supreme Master, 3 star para sa Martial Art Saint, at 4 star para sa Martial God. Ang 5 star hanggang 9 star ay mas kakaunti at nangangailangan ng mas mataas na kalidad ng mga sundalo. Ang 5 star ay kayang pumatay ng mga nasa ibaba ng 5th realm ng Dharma Heaven, at ang 9 star ay kayang lumaban sa 9th realm ng Longevity, sadyang napakalakas. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na ang 5 star ang gusto nila at nagtanong ng presyo. Sumagot si Ma Xianchao na ang isang 5 star ay nagkakahalaga ng 300 milyong Longevity coins at tinanong kung ilan ang kailangan. Nang tanungin ni Ming kung ilang sundalo ang kayang isakay nito ay sinabi ni Ma Xianchao na 100,000 at ang 6 star ay kayang magdala ng 1 milyon. Matapos mag-isip si Ming, mayroon siyang mahigit 20 bilyong longevity coins at hindi natatakot gumastos at ay nagdesisyon siyang bumili ng 20 5-star at 2 6-star. Muntik nang mapatalon si Ma Xianchao at nagtanong kung seryoso ito. Mariing sinabi ni Ming na seryoso siya at hindi ito nagbibiro. Ipinaliwanag ni Ma Xianchao na ang isang 6-star ay nagkakahalaga ng 5 bilyong longevity coins kaya ang dalawa ay 1 bilyon. Ikinaway ito ni Ming at sinabing hindi mahalaga ang pera at sa malapit na hinaharap ay bibili pa sila ng mas marami at mas malalakas na barko. Huminga ng malalim si Ma Xianchao at sinabing darating ang mga barko kinabukasan at kailangan lamang ihanda ang pera. Nag-usisa si Ming kung ang mga tao sa likod nito ay maghahatid ng mga barko mismo. Tumango si Ma Xianchao at sinabing ganoon nga at nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakilala ang isang senior brother na may third realm of longevity at marangal na pinagmulan na maaaring makatulong kay Ming upang mas mabilis na umangat. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangan dahil negosyo lamang sila at hindi magkaibigan at gaano man kamarangal ang senior brother nito ay hindi ito taga Tianyuan at kakaunti lamang ang maitutulong nito at sapat na itong handang magbenta ng mga barko sa kanila. Habang hinihintay ang pagdating ng mga barko ay tahimik na naupo si Ming sa kanyang silid ng pagsasanay upang subukang maghanap ng pagkakataong makapasok sa Dharma Martial Soul. Hindi na mabilang kung ilang beses niya itong sinubukan at sa bawat pagkakataon ay umuwi siyang walang saysay, ngunit hindi siya sumusuko at patuloy na sumusubok umaatake at nagmumuni-muni, hindi kailanman bumibitaw. Ang pagsubok na ito ay tila walang pinagkaiba sa mga nauna at hindi niya makita ang pintuan. Nang malapit nang matapos ang gabi ay bumuntong hininga siya at handa nang tumigil sa kanyang pagsasanay, ngunit sa sandaling ito ay isang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan at yumanig ang kanyang puso. Kasabay nito ay biglang gumalaw ang itim na bato sa loob ng kanyang storage ring at naglabas ng isang mahiwagang aura. Agad na nagmulat si Ming ng kanyang mga mata at sa kanyang pagsasanay ay napakatalas ng kanyang pandama at natural na alam niya ang nangyayari sa labas. Napagtanto niyang ang bulalakaw ang kanyang pag-meditate at ang bato ay may koneksyon sa isa't isa, kaya agad siyang nag-utos na hanapin ang bulalakaw na bumagsak. Ang tinatawag na bulalakaw ay isang bato mula sa kalawakan na pumasok sa mundo at dahil nakatulong ito sa kanyang pag-unawa ay nais niyang makuha ito. Sa isang iglap ay kumilos ang buong kaharian at maging ang ilang mga master ay sumali sa paghahanap. Maraming tao ang nakakita ng bulalakaw at batay sa tinatayang direksyon ng pagkabagsak nito ay maingat silang naghanap sa paligid. Sa kanlurang bahagi ng Donglei ay may isang pamilyang nabubuhay sa pagsasaka, ang mag-asawa ay nasa 40 taon at may isang anak na babae at lalaki. Ang babae ay 18 taon at naghihintay na may kasal at ang lalaki ay 13 at nasa mapaglaro at masiglang edad. Nang mag-uumaga pa lamang ay pumunta ang mag-asawa sa bukid. Ang anak na babae ay nagluto sa bahay at ang anak na lalaki ay nagdala ng kulungang kawayan at sumama, ngunit hindi siya tutulong sa trabaho kundi huhuli ng kulaglig. Pagdating sa bukid ay sinundan ng bata ang huni ng kulaglig at maingat na lumapit at habang papalapit ay lalong lumilinaw ang huni at may ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mukha habang unti-unting itinataas ang kanyang mga kamay upang sumunggab.
Ngunit pagdating niya sa pinagmumulan ng huni ay nakita niyang nawala ang malaking bahagi ng palayan at may isang malaking hukay sa lupa. Sa loob ng hukay ay may isang itim na berdeng bato na kasing laki ng ulo ng tao na tahimik na nakahiga at sa ibabaw nito ay isang malaking kuliglig na humuhuni. Nawalan na ng interes ang bata sa kuliglig at malakas na sumigaw upang tawagin ang kanyang mga magulang. Ang balita tungkol sa paghahanap ni Ming ng bulalakaw ay kumalat na sa buong kaharian at nagliwanag ang mga mata ng mag-asawa, isa ang naiwan upang bantayan at ang isa ay pumunta upang ipagbigay alam sa lokal na opisyal. Makalipas ang isang oras ay dumating ang isang martial god na Skycaptor at kinuha ang bato at hindi nagtagal ay nasa harap na ni Ming ang bulalakaw. Sa sandaling makita ito ay naramdaman niyang marahang gumalaw ang itim na bato at maging ang kanyang puso ay tila hindi na mapalagay at nagkagulo. Iniutos ni Ming kay Ma Xianqiao na tanggapin ang mga barko bigyan ng kagamitan ang hukbo at siyang bahala sa digmaan sa Donglei. Pagkatapos ay agad siyang pumasok sa saradong pagsasanay at hindi na nag-abala sa mga panlabas na gawain. Tinanggap ni Ma Xianqiao ang utos, kinuha ang pera para sa mga barko mula kay Ming at nagtungo upang ihanda ang hukbo. Si Ming naman ay bumalik sa kanyang silid ng pagsasanay upang pag-aralan ang Dharma Martial Soul. Sa kanyang kaliwa ay ang bulalakaw at sa kanyang kanan ay ang itim na bato. Naupo siya nang nakahalukip-kip at buong-buo ang kanyang pag-meditate at pagsisikap. Hindi nagtagal ay marahas na yumanig ang bulalakaw at ang itim na bato ay tumibok na parang puso pabilis ng pabilis. Sa wakas ay sumabog ang bulalakaw at ang panlabas na balat ay naging alikabok at mula sa loob ay lumabas ang isang espiritual na liwanag na pumasok sa itim na bato, isang liwanag na naglalaman ng napakalaking lakas ng buhay at isang napakataas na uri nito. Nang tanungin ni Ming kung ano ito ay sumagot si Beng Ying na ang puwersa ng buhay na nakapaloob sa bulalakaw ay malamang na hindi nagmula sa tao dahil ito ay malayong mas mataas kaysa sa antas ng buhay ng tao. Nagulat si Ming at nagtanong kung ito ay nasa antas ng Supreme God at sumagot si Beng Ying na mahirap sabihin ngunit ito ay sadyang pambihira. Habang nagsasalita siya ay biglang nag-crack ang itim na bato at nabasag at lumitaw ang isang asul na binhi na parang kristal kalahating kamao ang laki. Bamuka ito at lumabas ang isang murang usbong at unti-unti itong lumaki at nagkaroon ng dalawang makapal na dahon. Pinagmasdan ni Ming ang pagbabago nito at sinabing tunay ngang isa itong binhi ngunit hindi niya alam kung anong uri. Kahit si Beng Ying na may malawak na kaalaman ay hindi ito makilala at gayon din si Invisible Sword. Nang hawakan ni Ming ang mga dahon ay biglang naging isang asul na liwanag ang binhi at pumasok sa kanyang espiritual na mundo at sa ilalim ng pag-aalaga nito ay mas mabilis itong lumaki at hindi nagtagal ay naging isang maliit na puno na kasentaas ng tao at sinlaki ng braso ngunit may kakaunting sanga at wala pang 20 dahon. Nang tumigil ang paglaki ng maliit na puno ay nagulat si Ming ngunit nagpatuloy sa pag-aaral ng Dharma Martial Soul at sa pagkakataong ito ay madali niyang nakuha ang pakiramdam at agad na pumasok sa malalim na kalagayan. Sa kanyang espiritual na mundo ay lumipat ang kanyang pure yang martial soul sa ilalim ng maliit na puno at tahimik na naupo nagsanay at nag-meditate at nagsimula ang pag-angat at pagbabago nito. Ang maliit na puno naman ay patuloy na naglalabas ng mga hibla ng espiritual na liwanag na sinisipsip ng martial soul. Habang nagsasanay si Ming ay tinanggap na ni Ma Xianqiao ang lahat ng barko at sinimulang ibigay ang mga ito sa hukbo. Ang isang 5-star ay kayang magdala ng 100,000 sundalo kaya 10 lamang ang ginamit niya upang masakyan ng 1,000,000 sundalo at ang natitira ay isinakay sa isang 6-star kaya kalahati lamang ng mga barko ang kanyang ginamit. Mabilis ang pagkilos ng Snake Lair ngunit kahit dumilim na ang langit ay wala pa ring pagkilos sa dagat. Nanatiling matyaga si Ma Xianqiao at iniutos na iparada ang 11 barko sa liblib na lugar at hintayin ang pagdating ng hukbo ng Snake Lair. Sa totoo ay galit na ang Snake King dahil noong una ay nagpadala siya ng mga tauhan upang kumuha ng tao sa Donglei ngunit sinalakay sila at nang muli siyang magpadala ay hinarang sila sa labas ng kaharian. Ang Snake King ay isang 8th Realm Dharma Heaven na master na walang nakakalaban sa Eastern Sea at nang malamang hindi marunong makisama ang Donglei ay agad siyang nagsimulang magtipon ng mga master upang sakupin ang kaharian. Matagal na niyang nais sakupin ito dahil sa mahigit 100,000,000 populasyon na sapat upang kainin sa mahabang panahon at sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng hangal na hari ng dahilan upang umatake kaya sa kabila ng kanyang galit sa labas ay labis siyang natuwa sa kalooban at naisip na sa wakas ay makukuha na niya ang kaharian ng tuluyan.
Sa loob ng palasyong hugis ahas ay nakaluhod ang mga master sa harap ng isang batang lalaki na ang mga mata ay parang ahas, ang dila ay sanga at ang buhok ay binubuo ng maliliit na ahas at ang kanyang malamig na tawa ay nagpapanginig sa takot. Nang may magulat na humihiling ng pagpupulong ang hari ng Donglei ay nagtaka ang Snake King kung ito ba ay natakot at malamig na iniutos na papasukin ito upang marinig ang paliwanag nito. Agad na pumasok ang hari, State Preceptor, at reyna sa bulwagan at ang hari ay agad na lumuhad at nagmakaawa sa Snake King na tulungan siya. Nang tanungin ng Snake King kung ano ang nangyari ay isinalaysay ng hari ang pagsakop ng Hautian sect sa kanyang kaharian at sinabing ang mga taong ito ay walang pakundangan at hindi lamang sinakop ang Donglei kundi ng ahas pang bastyusin ang Snake King at nakiusap na magpadala ito ng hukbo upang puksain sila. Nag-isip ang Snake King at sinabing narinig na niya ang sect at alam niyang ito ay napakalakas at ang 4 Great Divine Lands at 5 dynasties ay hindi ito tuluyang naalis sa loob ng maraming taon. Nang maramdaman ng hari na hindi maganda ang direksyon ng usapan ay mabilis niyang sinabi na ang sect ay sumakap sa Lingzhou at ngayon ay sa Donglei at malinaw na may malaking ambisyon nitong pag-isahin ang buong Eastern Sea, ang 3 malalaking isla, 6 na base at 72 kaharian, at kapag nangyari ito ay wala ng lugar para sa kanila. Tumango ang Snake King at sinabing may katwiran nito at nangangahulugang ang sect ay hindi lamang kalaban ng kanyang snake lair kundi magiging kaaway ng lahat ng puwersa sa Eastern Sea, kaya inutusan niya ang 3 na maging sugo ng snake lair at pumunta sa ibang mga puwersa upang hikayatin silang magkaisa laban sa sect. Masayang tinanggap ng 3 ang utos at umalis dala ang sulat ng Snake King. Sa sandaling ito ay nasa kritikal na punto ang pagsasanay ni Ming. Ang maliit na puno sa kanyang espiritual na mundo ay marahang yumanig at ang 6 na pure young martial soul ay biglang nagkaisa at naging isang kumpol ng kaguluhang banal na liwanag na patuloy na kumukulo at pagkatapos ay sinipsip ng maliit na puno. Pagkatapos ay tumubo ang isang bulaklak na kasing laki ng pakwan sa puno at nang mamukadkad ito ay nagbunga ng isang prutas na anyong sanggol na may ngiti sa mukha at patuloy na lumalaki. Sa prosesong ito ay nakaramdam si Ming ng isang mahiwagang pakiramdam na tila siya ay naging bahagi ng maliit na puno at ang puno ay tila kanyang kaluluwa. Sinabi ni Bame Ing na alam na niya ang pinagmulan ng maliit na puno, ito ang maalamat na Undying Divine Tree na natagpuan ng Emperor noon at itinanim sa hardin ng Heaven's Court at ayon sa alamat ay kaya nitong iangat ang kaluluwa at ang kaluluwa ng kanyang master ay kasalukuyang inaangat sa tulong nito. Mapait na ngumiti si Ming at sinabing ang kanyang martial soul ay naging isang prutas at hindi niya alam kung gaano katagal ito lalaki. Tiniyak ni Bame Ing na hindi ito magtatagal at hindi dapat magmadali ang kanyang master dahil ang Undying Divine Tree ay tila kulang sa pagkain at kapag sapat na ito ay agad na magiging ganap ang kanyang martial soul. Nang tanungin ni Ming kung anong pagkain ang kailangan ay sumagot si Bame Ing na malamang ito ay mga bagay na may kaugnayan sa kaluluwa. Nagmulat na lamang si Ming ng kanyang mga mata at sinabing wala siyang panahon upang maghanap ng pagkain ngayon at kailangan muna niyang asikasuhin ang mga kasalukuyang gawain. Paglabas niya ng kanyang silid ay natuklasan niyang wala pa ring pagkilos ang snake lair at nagtaka siya kaya tinawag niya si Ma Xianqiao upang itanong ang dahilan. Sa buong panahong ito ay patuloy na naghahanda si Ma Xianqiao at nang tanungin ay sinabi niyang malamang ay nalaman ng snake lair ang kanilang pinagmulan at hindi mga ahas na basta na lamang sumalakay at ayon sa kanyang palagay ay malamang na makikipag-ugnayan nito sa ibang mga puwersa upang sabay-sabay na atakihin sila. Nag-alala si Ming at sinabing kung magkakaisa ang 2 malalaking isla, 6 na base at 71 kaharian ay baka hindi nila ito makayanan. Sumagot si Ma Xianqiao na mahirap pag-isahin ang lahat ng puwersa at hindi pa ito aabot sa ganoon at kung 20 o 30 grupo ay maituturing ng mabuti. Kahit ganoon ay sinabi ni Ming na napakalakas pa rin ang kanilang haharapin at nagtanong kung may mabuti itong plano. Ipinaliwanag ni Ma Xianqiao na napakasimple lamang, ang bawat puwersa ay pinamumunuan ng isang malakas na tao at kung tatanggalin ang pinuno ay magkakagulo ang loob ng puwersa at wala ng panahon upang atakihin sila. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at tinawag ang 4 killing gods at nang lumitaw sina Poison Lady, Jizhou, Ghost at Wu Ji ay nagtanong kung ano ang kanilang utos. Ang 4 ay bagong sali pa lamang ngunit may mataas na posisyon at binigyan ni Ming ng sapat na katungkulan at ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay kasalukuyang inililipat sa sect. Iniutos ni Ming na pumunta sila sa iba't ibang bahagi ng Eastern Sea at kapag nalaman nilang may nagbabalak umatake sa sect ay agad nilang patayin ang kanilang pinuno at sumang-ayon ang 4 at umalis.
Pagkatapos ay tinawag naman ni Ming si Tien Hushen at sinabing dahil sa kanyang lakas ay sapat siya upang takutin ang tatlong malalaking isla at 6 na base at inutusan niya itong isa-isang bisitahin ang mga puwersa upang ipaalam sa kanila na ang sect ay may longevity realm na malakas na tagapagtanggol at pumayag naman ito. Sa huli ay tinanong ni Ming si Ma Xianchao kung gaano katagal nito kailangan upang pag-isahin ng Eastern Sea kung bibigyan niya ito ng 20 bilyong longevity coins. Sumagot si Ma Xianchao na 3 taon sa pinakamatagal ay 3 taon at mapag-iisa niya ang tatlong malalaking isla, 6 na base at 72 kaharian. Tumawa si Ming at sinabing mabuti isa itong tunay na henyo mula sa sibilisasyong pandigma at mula ngayon ay buo na niyang ipinauubaya ang lahat dito at umaasa siyang pagbalik niya ay ang sect na ang tanging puwersa sa Eastern Sea. Buong kumpiyansang sinabi ni Ma Xianchao na huwag mag-alala ang kanyang master dahil tiyak na hindi niya ito bibiguin. Para kay Ming ay mahalaga ang pagsakop ng sect sa Eastern Sea ngunit mas mahalaga ang kanyang pagsasanay at kailangan niyang maghanap ng pagkain para sa Undying Divine Tree upang maging ganap ang kanyang martial soul at pumasok sa Dharma martial soul. Ang digmaan sa Eastern Sea ay tuluyan na niyang ipinauubaya kay Ma Xianchao. Umalis siya sa Eastern Sea at diretsyong nagtungo sa Treasure City ng Asher Dragon Imperial Dynasty dahil siya lamang at si Xiantian ang nakakaalam na sa ilalim ng lungsod ay may koneksyon sa isa pang kontinente ng mga Diyos at demonyo na puno ng hindi mabilang na mga halimaw. Ang Undying Divine Tree ay nagpaunawa sa kanyang ang mga halimaw na ito ay mahusay na pagkain upang maging ganap ang kanyang martial soul. Pagpasok niya sa Treasure City ay natuklasan niyang ang dating masaganang lungsod ay labis nang bumagsak at siyam sa bawat 10 tahanan ay wala ng tao at ang natitira ay karamihang nagkukulong sa loob at ang mga lansangan ay walang katao-tao. Nang magtanong siya ay nalaman niyang ang lungsod ay madalas na pinupuntirya ng mga tulisan at ang mga lokal na pinuno ay naglaban-laban na nagdulot ng maraming pagkamatay at lahat ng may kakayahan ay umalis na at ang mga walang kakayahang lumisan ay naiwan upang hintayin ang hindi tiyak na panganib. Mabilis na natagpuan ni Ming ang Underground Devil Cave at ang formation nito ay nanatiling matibay tila may nagpalakas pa nito kamakailan at naisip niyang maaaring si Yi Xiantian nito. Pinagmasdan niya ito sa tabi ng balon ng ilang sandali at handa na sana siyang bumaba nang biglang may ilang dosenang sinag ng liwanag ang dumating at lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Nang makita sila ni Ming ay biglang nagbago ang kanyang mukha dahil ang mga dumating ay pawang mga deity at mayroon pang ang isang longevity realm na malakas. May mga lalaki at babae at wala ni isa siyang kakilala. Pagbaba nila ay agad na nakatuon ang kanilang mga mata kay Ming at isang batang lalaking nakasuot ng asul ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Hindi nang ahas magsabi ng totoo si Ming at sinabing nagkataon lamang siyang napadaan. Malamig na tumingin ang lalaki at sinabing napadaan lamang sa kabiglang nagpakawala ng isang palad mula sa mahigit 100 hakbang ang layo ngunit may isang nakatatakot na puwersa na parang gumuguhong bundok at karagatan ang hamampes at hindi makahinga si Ming at tuluyang hindi ito makaiwas. Binabalaan ni Bame Ying ang kanyang master sa sandaling ito na ang kalaban ay isang 7th realm Dharma Heaven na malakas. Bumigat ang puso ni Ming at sinamantala niya ang puwersang ito upang biglang tumalon pababa sa Devil Cave. Nagulat ang umaatake at nang makarating ito sa gilid ng balon ay wala na itong nakitang anino ni Ming. Sinabi ng isang matandang nasa likuran na imposible nang mabuhay si Ming dahil nahulog ito sa Devil Cave. Sumagot ang binatang umatake kay Ming na kakaunti na ang oras at inutusang itapon na ito. Pagkasabi nito ay lumabas mula sa karamihan ang 4 na longevity realm na master na magkakasamang bumuhat ng isang tansong kabaong. Ang kabaong ay may 3 dipa ang haba at 1 dipa ang lapad at puno ng mga sinaunang simbolo na tila napakasama at kakaiba. Sabay-sabay itong itinaas ng 4 na malakas at inihulog sa Devil Cave at pabilis itong bumaba hanggang tuluyang naglaho. Nang may hulog ang tansong kabaong ay nakahinga ng maluwag ang 4 na longevity realm na malakas at sinabi ng isang matanda na sa wakas ay nakalaya na ang Tungtian Divine Land sa halimaw na ito. Idinagdag ng isa pa na kung hindi dahil sa halimaw na ito ay hindi sana nawalan ng maraming master ang kanilang puwersa ngunit sa kasamaang palad ay napakalakas nito kaya kinailangan nilang gamitin ng isang sinaunang formation upang pansamantala itong masil at hindi nila ito kayang patayin kaya ngayong itinapon na nila ito sa Devil Cave ay nagtaka kung makakatakas pa ito. Nag-alinlangan ang binata at sinabing hindi dapat ngunit halatang hindi siya tiyak at iminungkahi na magtayo sila ng isang malaking formation dito upang tiyaking hindi na ito makakalabas.
Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang mas maraming master na may dalang formation plates, formation flags, at napakaraming secret crystals at sinimulan nilang itayo ang Tungtian Grand Formation sa itaas ng balon. Kapag natapos ang formation ay kahit ang pinakamalakas na halimaw ay hindi na makakalabas. Samantala pagkahulog ni Ming sa Devil Cave ay mabilis siyang pumasok sa ibang mundo, ang Demon God Continent. Ang kanyang pinagbagsakan ay isang pulang disyerto, hindi katulad ng kanyang dating pinuntahan. Katatayo pa lamang niya nang may isang maitim na bagay na nahulog mula sa langit at malakas na bumagsak sa lupa. Nang tingnan niya ito ay isa pala itong tansong kabaong. Nagtaka siya at nilapitan ito upang tingnan ang mga nakaukit na simbolo. Habang pinagmamasdan ay laking gulat niya at sinabi niyang napakalalim ng mga simbolo at hindi niya ito kayang gawin. Upang makaukit ng ganito ay kailangan niyang abutin ang antas ng martial god. Nagbabala si Bame Ing na tiyak na may nakakulong na nilalang sa loob ng kabaong at hindi dapat ito buksan. Nakaramdam din si Ming ng kaba at agad na umatras ng 2 hakbang at sumang-ayon na ito ay isang sealing inscription at tiyak na may nakatago sa loob. Hindi niya napigil ang maalala ang kanyang karanasan sa Devil Lake kung saan may nakatagong puso ng Evil Emperor sa ilalim at malamang na ang nasa loob nito ay hindi rin mabuti. Handa na sana siyang umalis nang biglang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga demonyong lobo na mabilis na papalapit. Ayaw ni Ming na mapaligiran ng mga ito kaya agad siyang lumipad palayo. Nang makalayo na siya ay pinaligiran naman ng mga lobo ang tansong kabaong. Isang higanteng lobo na mas mataas pa sa 2 tao ang lumapit at may pagtatakang pinagmasdan ang kabaong, ang kanyang luntiang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Yumuko ang pinuno ng mga lobo at sinimulang amuyin ito. Nang damaykit ang kanyang ilong sa tansong kabaong ay biglang kumislap ang isang pulang liwanag at agad na napahiyaw ang lobo at naging tuyong balat sa isang iglap, ang buong puwersa ng kanyang buhay ay sinipsip ng kabaong. Nagulat ang ibang mga lobo at sabay-sabay na umungol sa kabaong. Sa sumunod na sandali ay nagliwanag ang mga simbolo sa kabaong at malakas itong sumabog at naging alikabok. Isang hubad na lalaki ang lumitaw, ang kanyang balat ay kulay pulang dugo at siya ay napakakisig. Ngunit sa kanyang ulo ay may isang pulang matulis na sungay at wala siyang kahit isang buhok. Masamang ngumiti ang lalaking ito at iniunat ang kanyang kamay at bilyon-bilyong pulang liwanag ang lumitaw sa gitna ng mga lobo. Saan man dumaan ang pulang liwanag ay sunod-sunod na bumagsak ang mga lobo na sinipsip ang kanilang puwersa ng buhay at tuluyang namatay. Kung nahuli pa si Ming ng kaunti ay tiyak na napahamak siya. Sa sandaling ito ay nakalabas na siya sa disyerto at nasa isang malawak na damuhan. Hindi pa man siya nakakapagpahinga ay may daan-daang demonyong kaluluwa ang biglang lumabas mula sa lupa at sumugod sa kanya ng may matitinis na sigaw. Ang mga ito ay mga demonyong kaluluwa na mga espiritong na demonyo at kahit hindi gaanong kalakas ay napakahirap nilang puksain at naranasan na ito ni Ming noon. Nang handa na sana siyang lumaban ay biglang yumanig ang Undying Divine Tree sa kanyang espiritual na mundo at isang manipis na sanga nito ang bumuutes sa kalawakan at lumitaw sa itaas ni Ming. Ang sanga ay umiling at mula sa dulo nito ay naglabas ng libu-libong mga nanipis na sinulid na ang bawat isa ay tiyak na tumama sa isang demonyong kaluluwa. Ang mga demonyong kaluluwa ay hindi pa man nakakalapit kay Ming ay agad na natuyo na parang mga lobong nawalan ng hangin nang tusukin ng mga sinulid. Sa huli ay ang lahat ng demonyong kaluluwa ay tuluyang naubos at naging alikabok. Labis na nagulat si Ming sa kanyang nakita at naramdaman niyang ang puwersa ng buhay ay sinipsip ng Undying Divine Tree para sa sarili nitong paglaki. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na ang mga demonyong ito ay tunay na magagamit bilang pagkain at napunta siya sa tamang lugar. Sa sumunod na mga araw ay sadyang pumunta si Ming sa mga lugar na maraming demonyong kaluluwa at sa bawat pagkakataon ay kusang lumalabas ang Undying Divine Tree upang hulihin ang mga ito. Sa kanyang paglalakbay ay nakatagpo rin siya ng ibang mga halimaw, ngunit sa huli ay natuklasan niyang ang Undying Divine Tree ay tila mga demonyong kaluluwa lamang ang sinisipsip at hindi ang ibang uri ng halimaw. Ang mga demonyong kaluluwa ay may iba't ibang antas at noong una ay karamihang mga mababang antas lamang ang kanyang nakakaharap. Ang mas malalakas na demonyong kaluluwa ay may lakas na katulad ng mga deity at hindi siya madaling mangahas na guluhin ang mga ito. Ngunit may mga pagkakataong kahit ayaw mong guluhin ang mga ito ay hindi mo maiiwasan. Sa ika-5 araw ni Ming sa Demon God Continent ay nakakain na ang Undying Divine Tree ng libu-libong demonyong kaluluwa, ngunit hindi pa rin gaanong kapansin-pansin ang epekto,
Ang bunga nito na siyang kanyang martial soul ay tila hindi gaanong lumaki. Ayon sa kanyang pagtaya ay kung magpapatuloy sa ganitong bilis ay aabutin pa ng 10 taon bago maging ganap ang kanyang martial soul. Habang nababahala siya ay biglang dumilim ang kalangitan at nang tumingin siya ay nakita niya ang isang napakalaking demonyong kaluluwa na may taas na 10,000 dipa na nakalutang sa ere. Ang kaluluwang ito ay hindi hugis tao kundi parang isang malaking ulap na walang tiyak na hugis at ang bibig nito ay puno ng matatalas at mananipis ng ngipin napakalaki at napakapangit. Nang humigop ito mula sa lupa ay agad na hindi mabilang na mga halimaw ang pumasok sa kanyang tiyan at naglaho. Nagbago ang mukha ni Ming dahil pakiramdam niya ang demonyong kaluluwang ito ay nasa 5th realm ng Dharma Heaven kaya agad siyang tumalikod upang tumakas. Ngunit sa pag-angat pa lamang niya ng kanyang paa ay humigop na ito sa kanyang direksyon. Isang malakas na hangin ang biglang bumangon at isang walang kapantay na puwersa ng paghigop ang lumitaw at si Ming ay hindi makagamit ng kanyang pagtakas at diretsyong lumipad patungo sa pangit na malaking bibig ng kaluluwa. Nagbago ang kanyang mukha at handa na sana niyang gamitin ang Gravity Parasitic Divine Item upang protektahan ang sarili ngunit biglang yumanig ng husto ang Undying Divine Tree at ang buong maliit na puno ay lumabas mula sa espiritual na mundo at lumitaw sa kanyang ulo. Sa paglitaw nito ay naglabas ito ng walang hanggang asul na liwanag at saan man dumaan ang liwanag ay mabilis na lumiit ang higanteng kaluluwa at nagpakawala ng matinding sigaw. Natulala si Ming sa kanyang nakita, ang Undying Divine Tree ay sadyang napakalakas at kahit ang napakalakas na demonyong kaluluwa ay walang kalaban-laban. Ang kaluluwa ay lumiit sa laki ng 3 ektarya at nagtangkang tumakas ngunit ayaw itong pakawala ng Undying Divine Tree at ang asul na liwanag ay bumuo ng isang malaking kamay na marahang inabot at hinuli ito.